Sa puntong ito ng ating balitaan, alamin na natin ang mga karagdagang update hinggil dun ho sa mga tagubili ng mga otoridad at dapat umanong mag-ingat kaugnay dun sa mga usapin may kinalaman sa impeachment nito si Vice President Sara Duterte, lalo't naglipa na ngayon ng iba't ibang maling impormasyon hinggil sa naturang issue. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo Dennis, sinimok ng isang abogado ang publiko na mag-ingat sa mga nakikita o nababasang impormasyon sa online hinggil sa pagdinig ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, nagpaalala maging si Attorney Lorna Capunan sa mga mamamayan na ukol sa tinatawag na online troll armies na layon sirain ang institusyon. Git niya ay kasabay ng impeachment process kontra si kalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Mayroong mga ganitong uri ng paninira online. Naniniwala siyang, naniniwala siyang sa kabila ng pagdinig ng Kongreso hinggil rito ay nagagampanan pa rin, tutukan, maging ang ibang mahalaga pang issue sa bansa. Ating pakinggan si Attorney Lorna Capunan na isang abogado, isang pahayag. Na gumagalaw pa rin ang Kongreso on issues because minomonitor while all of us are monitoring the impeachment, sumasabay po ang mga troll armies. The troll armies that are trying to destroy the institutions. So, yung mga sinasabi po ng trolls, mag-ingat tayo because ang sinasabi nila, wala namang ginagawa ang gobyerno. Yun ang narrative. Sinasayang lang ang pera ng taong bayan sa impeachment process na yun na lang ang ginagawa sa House. So, we should be very careful about So, sa usaping impeachment, binigyan din ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na dapat hindi mangilam ang Korte Suprema sa prosesong isinasagawa ng Kongreso. Dapat anya magkaroon ng judicial restraint ang katas-tasang hukuman sapagkat ginagawa naman daw ng House Justice Committee ang mandato nito. Kanya pa sinabi na mayroong tinatawag na exclusive power ang naturang komite sa pagsusulong ng impeachment case. Umaasa rin ang naturang mababatas na hindi mag-i-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang patungkol sa pagproseso ng Kamara sa naturang impeachment complaints laban sa ikalawang Pangulo. Atin naman pakinggan ang isang payag ni Representative Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List. Sa ngayon po, walang TRO. And yun po ang inaasahan namin na hindi mag-i-issue ng TRO. Kasi ang Supreme Court, kailangan mag-exercise din ng judicial restraint. Siguro naman alam nila yung nangyayari dito sa committee na nakikita nila na nagtatrabaho ang committee, ginagampanan yung mandato ng committee as the sole, as the body which has this exclusive power to initiate cases of impeachment. Bukod pa rito, inihayag naman ang mababatas sa kanyang tiwala sa kasalukuyang liderato ng Senado na agaran aaksyonan ng Articles of Impeachment sa oras na ito ma-transmit ng Kamara o maaprobahan sa plenaryo at maidala sa matasang pulungan ng Kongreso o ang Senado. Muli ating panggana ang naturang mababatas na si Representative Laila De Lima. Well, we can only hope for that. We can hope for that. Na dapat forthwith. Kasi malinaw naman yan ang nakasaad sa konstitusyon. Kapag ma-transmit na yung articles of impeachment from the House, ay kailangan mag-proceed na to trial forthwith. Siguro naman nakikita natin sa Senate leadership na ngayon na they are very conscious, they are aware of that. At alam nila ang tunay na kahulugan ng salitang forthwith. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.